Alam nyo guys, sa totoo lang yan si Kibuloy, first time niya siguro sa mula nang nakilala ko siya, that was 1990, no? Never yan si Kibuloy naligo na mag-isa. Meron talagang nagliligo sa kanya at nagpe-prepare ng kanyang mga gamit na isusuot. After, nagpupuna sa kanya, parang bata, parang baby. First time niyang maligo. Tapos yung mga pastoral, like myself, no? Pag maliligo na yan, kailangan tama yung temperature ng tubig. Hindi mainit, hindi malamig kasi yung buhok niya makakalbo siya. Ano kasi yan eh, implant yung buhok niya. Kaya kailangan tama lang yung temperature na panligo niya. Tsaka yung panligo niya dati, absolute water o by gallons yung pinapasan ko para panligo niya. Pero nag-improve na daw yan, naging Wilkins na daw nung nawala ako. Alam mo, nung time na yun, yung service namin, yung millennial service na tawag, sa Tamayong yun ginanap. Oh, sabi may mangyayari, mag-glorify na daw si Kibuloy. Talagang inabangan ko yun, guys. Inabangan ko talaga yun. Alam mo kung anong nangyari? Oh my God. We were singing revival. Umiiyak ako noon, kasi feel ko nga yung spirit ni God. Oh, inintroduce na nila si Kibuloy. Kasi he is meron siyang ibang title noon. Hindi siya appointed son of God noong time na yun. Meron siyang ibang title. Nakalimutan ko lang. Hindi ko maalala. Pero nung inintroduce si Kibuloy, guys, meron silang pausok-usok. Yun yung tricks nila. Meron silang pausok-usok doon sa stage. Tapos, si Kibuloy, nasa helicopter bumaba. Kasi yung concept doon, yung Ama sa langit ay bababa at talaga daw, i-glorify daw si Pastor, si Kibuloy. Oh my God! Yun talaga ang dahilan bakit ako lumabas. Kasi sabi ko, panluloko na to, nakakaloko na to talaga. Kasi yung bahay ni Torion, sa Samping Hills dyan sa Davao, si Kibuloy nagbayad yan. Kasi 4 yung asawa ni Torion eh. 4 yung asawa ni Torion, 5 ang anak. Kasi kaya nga siguro nagpa-Muslim yan. Wala namang masama dyan. Pero dapat siguro, pero sana naman maging naman tayo, magkaroon naman tayo ng konting decency, konting credibility dyan, lalong-lalo na lawyer ka. O siguro, wala na siyang pakialam kung ma-disbar man siya o hindi kasi na yan eh, meron ng malaking binigay si Pacquiao eh, binayaran na yung buong bahay niya. Siguro may nakahanda na yan ng mga educational plan na bayad na ni Pacquiao sa kanyang mga anak. Mga anak niya na iba-iba yung nanay. O siguro, na-secure na siya kaya kahit ano ang sabihin niya, okay lang, wala siyang pangangamba na mawalan siya ng career. Kasi secure na yung future niya. Tama yung sinabi ni Mayor na utang na loob. Ang Kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng marami ding problema. Unang-una itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERAP, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buo. Sabi ni Mayor, wag. Di napigilan yung presidente at nanatili ang Kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. So, grabing gamitan. Inamin din ni Kibuloy na yung compound doon sa Davao, sa Buhangin, Katipipan, ay gagawin sanang airport. Kasama yon sa International Airport nung panahon ni Irap. Pero dahil si Digong ang mayor noon sa Davao, nilakad ni Digong upang ito ay hindi makuha ng airport. Kaya ang airport ngayon sa Davao ay hindi gaanong yung spacious, no? Kasi yung compound ni Kibuloy, dapat sana part noon ay pag-aari ng airport. So, yun ang inamin din ni Kibuloy. So ngayon, yung Tamayong, kasi noon pa, meron na akong suspetsa na yung Tamayong ay hindi dapat lalagyan ng mga buildings. Kasi pang yun farm. It's a farmland. At sa aking pagkakaunawa, merong ibang regulation na nararapat doon. Pero pinatayuan namin ng mga buildings. No, ang daming buildings. So, ngayon, inamin din ni Kibuloy na sana makukulong siya ng 6 years.
dahil violation yon. Pero nawala yung violation niya, it's because of Digong. Now listen to it, sa kanyang bibig mismo lumabas. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman alam ang batas na yun. Mabibilang ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nagtiis siyang lumakad at pinuntahan ang lahat ng dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang minana ko sa tatay ko, hindi ginawa ko Prayer Mountain. Nagtayo ako ng mga bahay doon para sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matino yung aking intensyon, hindi ko alam. So si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi may ministry ako. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganun ang intensyon natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. So guys, ito yung totoong nangyari. Yan ang version ni Kibuloy, no? Na nung panahon na nilusob sila ng NPA doon sa Tamayong, si Digong daw ang kumausap sa mga lumad at saka sa NPA. Ang totoo pong nangyari, si Digong ay nagpo-provide ng mga armies na galing from Philippines government. Yung mga workers ni Kibuloy ay trinain po ng ating military sa government na gawin silang parang military, babae o lalaki. So ganun po ang nangyari doon. At nung nilusob po sila ng NPA few years ago, si Kibuloy ay grabing takbo at tumawag doon kay Digong upang magpa-rescue. So pinadalhan sila ni Digong ng mga ng battalions of military para lumaban doon sa NPA. So yun po ang nangyari. May peace na kami. Kaya ginawa pa nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng Kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito at merong mga through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gustong agawin ng property ito, naging concern ng ating Mayor na hindi man ako humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo ako ng administrator sa mga legal properties ng Kingdom, buong Kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambisyon kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humama kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal, hawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Karap ninyo si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yung kapalawang question mo, ang KOJC Group ngayon, nasa streets, Liwasang Bonifacio. Alam naman ninyo, mga kapatid, ang bugbog na ako sa mga akusasyon na sinasakyan ngayon ng mga tao dito. Yung halos every week, talagang every week may hearing Kongreso, Senado, Kongreso, pinagsabay ang lahat ng ito. At masyado na akong bugbog sa mga ganito, kaya hindi na tayo makahinga. Kinuha pa nila yung SMNI na ating sounding board. Ang sinabi ko, pag kinuha ninyo yung aming on the air na SMNI, maririnig nyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon. So again, inamin, yung SMNI daw ay sounding board nila. So that means doon sila nagpapalaganap ng mga misinformation at disinformation sa station nilang SMNI, no? At yung mga workers at mga members ng Kingdom nagrarally, samantalang ito si Kibuloy nagtatago. Hindi daw siya makahinga dahil sa mga nangyayari sa kanya, sa mga pagpapatawag, sa mga pagdinig, no? Hindi na siya makahinga. So, yan ang experience namin, you guys. Yan talaga ang naramdaman namin noong kami ay
pinilit o pinipilit na gawin ang hindi namin gustong gawin. At noong lumabas na kami, hindi kami makaimik kasi laging may banta ang aming mga buhay once na kami ay magsasalita. So ngayon, inaani na ni Kibuloy ang kanyang mga pinatanim. Kabaligtaran ang nangyari. Tinulungan ko ang administrasyong ito. Gumasto tayo din sa pagsusunod sa kanila sa paniniwalang ituloy nila yung kanilang pangako na itutuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong at pati yung NTFL Cup at pati yung iba pang mga pangako at nandun pa si Inday Sara. So, sumuporta tayo sa kanya. Only to know or to see and to experience that when they won, hindi lang sila bumaligtad, kundi inusig, ginipit, at pinahirapan ang kingdom, ako at ang... Oh my gosh! Inamin din niya na ang expectation talaga niya na para suportahan itong mga politicians natin ay pagtakpan siya. Tulungan siya at pagtakpan ang lahat ng kanyang mga kriminal na mga activities. Inamin din niya, guys. Di ba narinig nyo? O ano ko lang to? Guni-guni ko lang to. Interpretasyon na to. Inamin niya. O ngayon, kasi yung ating administration ay hindi siya pinapanigan. Wala namang pinapanigan yung administration natin. Wala nang pakialam. Nagtatravel pa rin yung ating presidente kahit nagkakagulo na sa Pilipinas. Parang nasa lalaland pa rin. No? So, pero ang biniblame ni Mang Kanor ay yung ating administration kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. Parang kasalanan ng ating administration kasi hindi siya pinag-cover, hindi siya pinagtakpan sa kanyang mga pinagagawa sa mga investigation. Ang gusto kasi ni Mang Kanor na huwag papasukin sa Pilipinas ang mga Americans investigator, yung FBI, yung sinasabi niyang CIA daw, no? Hindi daw dapat papasukin sa Pilipinas para siya ay manmanan o siya ay kukunin kapag yung extradition ay maipasa na. So ngayon, dahil siguro nalaman niya na andoon nga pinagmasdan siya, no? Kaya biniblame niya ito sa ating government. O parang yung government natin ang may kasalanan kung bakit siya may mga kasong rape, may mga kasong human trafficking, may mga kasong fraud. Parang kasalanan ng iba. Kibuloy will blame anybody else but himself. Yan ang kanyang personality. Ang SMNI nang dahil sa kanilang, ewan ko kung ano ang kanilang dahilan, bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong na natural naman kay Tatay Digong ang gawin niya yung 6 years na natuwa ang Pilipino. Kaya gusto niyang palabasin na dahil nagsiselos daw ang ibang mga politiko kay Digong, kaya siya ginaganito dahil magkaibigan sila ni Digong. I cannot comprehend. My mind talaga, it's blowing talaga itong mga ni Kibuloy, mga reasoning niya. Grabe. Sobra sasayad pa ito. they Now, suffer let's the continue. comparison. Kailangan pantayan mo yun. O kaya, So sabi niya, kailangan daw pantayan ni BBM yung mga ginawa ni Digong. Ano ba yung ginawa ni Digong? Yung patayan left and right? Okay lang yun? Okay lang sa atin yan? Hindi ka nadadaan sa due process? Patayin ka na lang because someone said so? Because someone said that you are doing such a thing without any investigation? Papatayin ka na lang? Okay ba sa atin yan? Ganyan ba ang dapat nating mindset? Babalik tayo sa yon 1800, 1700, 1500 na yung mentality ng tao parang hindi pa nabago from being animalistic, no? Parang taga-kuweba tayo. Parang ganun ang gusto ni Kibuloy na i-imply na maganda yung ginagawa ni Digong na patayin na lang kung sino yung gustong patayin at wag imbestigahan. Oh. Kaya kasi yung buhay diyan sa Pilipinas, buhay ng tao is nothing. No? Walang value maliban sa buhay nila at sa buhay ng iilang mga leaders natin na mga elites. Yun lang
Ganun lang ang sa kanila lang mahalaga ang buhay. Sa iba, sa ordinary people, life is nothing. Para tayong sobra disposable. Kung sino ang gusto nilang patumbahin nila. So ganun ang nila, ang kanilang ugnayan at ang kanilang mindset. Doon sila talaga nagkakatugma masyado. Out of our friendship because of them, I cannot do that. Hindi ako gano'n na tao. Pero bakit ginawa nilang malisya ang aming pagkakaibigan sa Tatay Digong? Wala namang malisya sa kanila. In fact, ibinigay nga Tatay Digong lahat sa kanila yung kapangyarihan. Kung kani-kanino biniblame. Ngayon, biniblame kay BBM, biniblame kay Senator Risa Hontiveros itong nangyayari sa kanya. Biniblame dito sa government sa Amerika kasi inimbestagahan siya. Lahat may kasalanan maliban sa sarili niya. Pero siya ang nagpasasa, siya ang nag-enjoy sa bawat ginawa niya sa ating mga kababaihan at mga kabataan. Pero wala siyang kasalanan, inosente siya. Hindi nga lang siya nagpapakita sa mga pagdinig, pero inosente siya. Hindi daw siya takot, pero nagtatago lang siya. O, di ba? Tingnan nyo kung ano yung sinasabi ni Kibuloy. Ang opposite noon ang isipin natin ang totoo. Kasi ganon ang style niya ng mga manipulator. Open the books, ayun na, nagpasimula na yung panggigipit sa SMNI sa akin at yun nawala yung issue na yun. So nandito tayo sa streets ngayon to air our grievances about what the government is doing. Peaceful assembly. To tell everybody na merong mga grievances sa gobyerno, hindi naman nangyari ito sa panahon ni Tatay Digong eh. Ilang administrasyon na ang lumipas. I am now about 74 years old. Never. Wow, hindi daw ito nangyari sa panahon ni Digong. Which is true naman, hindi nangyari na inimbestigahan siya. Hindi nangyari na tinignan ang bawat galaw niya at ang bawat practices niyang pang-aabuso sa mga tao at sa mga kabataan natin. Kasi pareho silang abusado. Pareho magkabaro sila. Kaya pinapalawak yung mga ginagawa niya, hindi siya pinapakialaman. Ngayon, iba na. The ball is in the other side of the court. Kaya siya nagagalit. Never sa panahon ni Tatay Digong na tumulong parang kingdom lumagong ganito. Tinulungan ako. Eto, inaasahan ko, presidente ko, tutulungan ako. Kasi tumulong din naman ako sa kanya. At sa kanila. At wala kaming masamang intensyon sa kanila. Ang nakita natin, ang kasamaan ang ating tinanggap. Taliwas sa gusto nating makita sa kanila na pamumuno, eto na ngayon ang nangyayari. At hindi lang ako, kundi ang buong bansang Pilipinas, lalo na itong PI na to, itong Chatsa, itong konstitusyon na gusto nilang buksan. Pagkatapos, pag binuksan yan, hindi lang yung economic provision yan. You open the Pandora's box. Lahat na yan, pwede nang palitan. Term extension, everything is there. And Tatay Digong can say more. Pati yung Chatsa na ginagawa, biniblame pa niya as if na yun ang dahilan kung bakit siya iniimbestigahan o yun ang motibo ng mga namumuno sa atin na siya ay imbestigahan at gusto nilang manatili sa posisyon forever. Tingnan mo itong More on that. mentality, itong mga style nila. Tumutulong ako sa gobyerno. Ang adhikain namin sa SMNI at ako sa Kingdom, nation building. Tingnan niyo yung aming humanitarian projects. Hindi na kami nutusan ng gobyerno niyan. Pero tumutulong kami sa mga kababayan natin na salanta. Because pobreng-pobre sila. And let's talk about the humanitarian project ni Kibuloy na sinasabi niya tumutulong siya. Alam niyo po ba kung saan galing yung mga tinutulong ni Kibuloy? Donation yon galing sa itong ibang mga politicians at saka ibang mga companies diyan sa Pilipinas at hirap ng kanyang mga workers. Pero bahagya lang yung mga binibigay niya doon sa mga kunyari, mga pagtulong niya sa mga sakuna. Kung ikaw ba ay tumutulong, is that mean na dapat exempted ka pagdating sa mga investigation ng mga criminality mo? Kasi you can be the most giver person. But in the other side of your life, you are the most corrupt and you are the killer.
You are the taker of life. So dapat ba, wag na lang imbestigahan? Kasi meron ka namang ginagawang nation building, kung ano-ano pa yung mga claim mo. Oh, dapat wag nang tingnan kung ano talaga ang totoong practices mo dahil ikaw ay gumawa ng XYZ. It's because you are doing ABC. Forget about the XYZ na mga pinagagawa mo. Ganun ba? So, tingnan nyo itong manipulator na ito. Ganyan siya, guys. Ganyan siya mag-manipulate ng tao. Ganito, gusto niya kasi na makakuha ng simpatiya galing sa public. Kasi ang goal nila ay pataubin ang administration. Tanggalin dyan si Marcos para si Sara Duterte ang papalit. At itong si Kibuloy at si Digong ay magkakaroon ng proteksyon. Hindi sila maimbestigahan, hindi sila makuha, hindi sila mapaharap sa mga consequences sa kanilang mga ginagawa. Ganyan ang style nila. That's their motive. That's why they are doing what they are doing. At alam nyo yung mga nagrarally dyan sa Manila, galing sa Payatas yung iba galing sa mga squatter areas dyan sa Manila. Pero kahit pa may mga bases sila na dinadala yung mga participants nila, tingnan mo kung iilan lang. O yan ba ang may millions? May 6 millions na mga members? Asan? At yan ba ang leader na inuutusan mo, yung grupo mo na mag-rally for you? But then for the meantime, ikaw ay nagtatago, naka-aircon. Samantalang sila nakabilad sa init. Sa init ng araw, ulan, and any kinds of the environment, no? Mga factors, sila ang humaharap. Pero ikaw, kasi hari ka, boss ka, nagtatago ka. Ganyan ba ang leadership natin? If you are a good leader, you should be the first to fight for your people. Hindi ka baliktaran. O tingnan nyo, super baliktad ang ginagawa ni Kibuloy. O, kasi wala siyang bayag. Ang demonyong walang bayag. Now let's continue. I know how they feel because I was there before. Social volcano yan pag di mo natulungan eh. Ngayon, tumutulong tayo, pinagtudahan pa tayo na linalampasan pa daw natin ng gobyerno o baka daw gusto akong tumakbo. Eh, ginawa ko yan. 2005 pa ginagawa na namin yan. Sino mga administrasyon? Bilang pag-ibig natin sa ating kapwa, Pilipinong naghihikahos. Eh, kabaligtaran po ang nangyari ngayon. Ginigipit ako, every week merong summon, merong go to Congress, go to Senate, go to Congress, hanggang sa may mga false witnesses na lumitaw. Ang lahat ginagawa. Imagine, ginigipit siya at mga false witnesses lumilitaw. Pero siya ang hindi nagpapakita. Kung kami ay mga false witnesses, bakit hindi siya nagpakita kung totoo siya? Diba? If you are a good resource at kami ay mga false witnesses, dapat nagpakita ka at harapin mo lang kami. Oh my gosh. Diba? Ganyan ang niya. Blame here and blame there. Para pagtakpan ang mga kriminal na ginagawa niya. Now let's continue. Bayan, nakikita ninyo ang panggigipit sa akin. O nakikiusap pa sa bayang Pilipino. Pilipinas! Dapat nyo bang pakinggan si Kibuloy? Dapat nyo bang paniwalaan itong tao na ito na puno ng kaso? Sa bansang Amerika, sa Pilipinas, sa Canada, kahit sa Brazil, may mga kaso siya kung saan siya pumupunta. Kahit sa Ukraine, may kaso siya. So, nanawagan siya sa buong Pilipinas na pakinggan siya, magkaroon ng sympathy para sa kanya. Marami dito sa atin, sa ating mga viewers, hindi ninyo alam na may kaso ito si Kibuloy, hindi lang dito sa US, kundi sa iba't ibang bansa din, like Brazil, like Canada, Ukraine. May mga kaso siya kung saan siya pumupunta. Pero lahat may kasalanan maliban sa kanya. Kaya sana naman bigyan natin siya ng panahon. Huwag siyang imbestigahan. Yun ang kanyang panawagan. Let's continue. Ito. Bakit? Dahil ba sa pagkakaibigan namin ni Tatay Digong? Bakit kayo ganun? Bakit ganun ang utak nyo? So, ngayon, nandiyan tayo sa daan upang ipahiwatig natin sa lahat at sa ating gobyerno na
gumising kayo. Or else, the people whose saturation point has already reached that point where a social volcano will erupt somehow and sometime. Yun ang Nanakot panawagan pa natin. ang If gago. they will not shape up, something will really happen. Kasi di lang damdamin ko to. Damdamin ng 110 Filipinos plus 10 million OFWs. Hala guys, dinamay na tayong lahat. Damdamin daw natin itong naramdaman niya ngayon na patalsikin ang ating presidente at ipalit si Sara. Damdamin daw nating lahat na masyado ba tayong nasaktan dahil siya ay under investigation? Filipinos, kayo ang makasagot niyan. Yung hamon ni Tatay Digong sa kanya, hindi pa niya hinarap. Oh. Hanggang ngayon, it is a Damocles sword on his head. And the Filipinos are looking at him for that. Pero utusan mo yung CIDG, utusan mo yung police, yung drug addicts, dakipinin yung mga drug lords, at dakipinin nyo ang mga drug pushers. Paano yung nasa taas? Na lahat alam nila kung ano. Hindi ko nasasabihin dito. Where is the moral there? How can we do that? How can a government run like this? Oh, hindi ako politiko. Isa kong observant na Pilipino. Wanted to help this country, wanted to help my countrymen with whatever I can contribute. Bakit ako sinikil ng ganito? Wala naman akong kasalanan ginawa. Nagsalita lang na Tingnan nyo, wala siyang Kaya kasalanan. pagpapatuloy namin itong laban kasamang bayan na rally hanggang sa dulo na maging Pero siya nagtatago. with whatever. Yeah. So yan guys, ang update ngayon galing sa pagkakaisa ni Duterte at ni Kibuloy. 1999, inassign nila ako doon sa Western Mindanao. Doon sa mga Muslim area pa. You know, I have nothing against Muslim people, but I was assigned in Western Mindanao, particularly in Pulo area, Zamboanga. And you are female. You know, I was a female that time. Tapos Dipolog. Kailangan mong bumiyahe. Tapos meron kang Bible study. Bumibiyahe, mag-isa lang ako bumibiyahe. Magkasamahan kong mga lalaking Muslim. Alam mo guys, ilang beses akong muntik ng talagang, kung wala talaga ang Panginoon, I think this is one of his purpose why he let me live. Kasi ilang beses guys na yung mga kasamahan kong mga Muslim, patay sila. Pumunta lang ako ng CR, doon sa, galing kami ng Dipolog noon, papunta ng Pagadian. Nag-stop lang yung van na sinakyan namin, mga kasama ko nga, mga lalaki, Muslim. Nag-stop lang yun, kasi nagpagas yung driver. Pumunta ako ng CR. Alam mo guys, pagbalik ko, patay yung mga kasamahan ko, lahat. You know, if that wasn't God, who was that? You know, bakit ako inalis sa sitwasyon na yun? Pagbalik ko, wala na akong mga kasamahan. Imagine yung isang pastoral natin na ginawa nila ng kasalanan doon sa Hawaii na sinabi ko sa inyo na i-feature ko dito. Medyo na-focus lang talaga tayo sa current situation ngayon. Imagine ginawa nila ng kasalanan. 30 years sana 'yon na makulong, na walang ginawa, kundi puro lang mga fabricated na ginawa ni Pacquiao. Binayaran yung member, yung anak ng member para maipakulong yung pastoral na 'yon. Kasi alam niyo kung bakit? Binugbog nila, tapos buong araw pinatinda at pinasulisit dito sa labas. Pagdating ng bahay, nandoon gusto pang ipa-duty, pa-night duty doon kay Pacquiao. Tapos kasi pagod, hindi na magampanan kung ano yung pinapagawa sa kanya, binugbog. Kasa-kasa, pumunta doon sa pulis, nag-report, kinuna ng medical. Yun, nakulong yung nagbugbog sa kanya, si Ing Salinas. So nakulong, kinuha doon sa compound. Nagpiyansa. Pagbalik, ayun, kinausap yung member at anak niya na gumawa sila ng fabricated story na ni-rape daw ito ng pastoral, itong batang babae. Ayun, tapos
Kasi dito guys, yung mga workers no na pinapadala nila dito sa US, pagdating po dito sa US, tinatanggalan po nila yan ng passport. Kinukuha nila ang passport para hindi makatakbo, hindi makaalis. Tapos yun, pinapaano na nila, pinapasulisit. Sa labas may mga kuta yan. Yung iba sa kanila $3,000 a day. Yung iba $4,000 a day. Magkano na yan sa Pilipinas? Times 55. O ganyan ang ano ni Kibuloy dito. O yung mga pastoral, kung pastoral ka, malaki ang expectation sa iyo. Kasi walang pastoral na pangit. Yun ang ano, yun ang number one fact diyan. Kaya kapag ka pastoral ka, may itsura ka, kailangan gamitin mo yung itsura mo para magdala ka ng pera para kay Kibuloy every day. Itong pastor na ito, si Pastor Mallory, ay inupiran din ni Kibuloy ng properties, ng sasakyan, but he declined. Because as servant of God, you don't need those things. God provided you with everything kapag tayo ay naglilingkod sa tunay na Diyos. But iba ang mindset ni Kibuloy. Kasi ang paglilingkod niya sa Diyos equals money. Or God is just a pretentious para magkaroon siya ng money. Gamitin ang mga tao na merong desire na maglingkod sa Diyos. May isang pagkakataon na pumunta yung mga workers niya dito, walang sasakyan, nag-fly sila. Usually nagda-drive sila. Pero that time, nag-fly sila. 6 sila nag-fly. So sinundo ko sila sa airport. Tapos ang sabi nung administrator dito na magre-rent daw ako ng sasakyan para sa kanila o kaya ipapagamit ko yung sasakyan ko. Hindi naman pwedeng ipapagamit ko yung sasakyan ko kasi nagtatrabaho ako, ginagamit ko yung sasakyan ko. Kasi dito sa Minnesota, pag yung sasakyan namin parang parang kalabaw, parang kabayo kasi wala kaming public transportation dito. Hindi accessible yung public transportation. So nung pumunta sila dito, dalawa yung vehicle namin, iisa kami ng asawa ko, yung asawa ko pilot. So sometimes out of town siya ng matagal, 1 week, so wala yung sasakyan niya, nasa airport naka-park. Ako naman, yung sasakyan ko, araw-araw ako nagtatrabaho gamit ko. So eventually, nag-decide ako na sumunod, walang tanong. So nag-rent ako ng sasakyan. Alam mo kung anong nangyari, nag-drive sila from Minnesota to Chicago. So one way is 7 hours, So pagdating nila doon ng Chicago, kasi ngayon yung gawain nila, nagsusulisit sila buong araw, buong gabi. So just imagine, kahit yung drivers may quota yan. So wala kang tulog, wala kang pahinga. Tapos pagkatapos at the end of the day, mag-group sila, meron silang time na okay, by 10 o'clock makikita tayo kasi from Chicago to Minnesota. Wala kang tulog pagod ka, buong araw kang naglilibot, lumilikom ng pera. Anong nangyayari? Alam nyo, on the way to Minnesota, na-aksidente sila. Na total wreck yung sasakyan. Oo. I'm just thankful kasi walang namatay sa kanila. So ngayon, kasi nga na-aksidente sila, dumating yung pulis, hinanap si Arlene Stone kasi si Arlene Stone ang nag-rent ng sasakyan sa kanila kasi hindi sila pwedeng makapag-rent ng sasakyan kasi hindi sila citizen dito, hindi sila residents. Mga tourists lang sila from the Philippines. So ngayon, nung hinanap si Arlene Stone, wala naman si Arlene Stone doon kasi nandito lang si Arlene Stone sa Minnesota. Anong nangyari? Na-hold yung sasakyan na ni-rent ko. Na-hold. Tapos, sinundo ko sila. Okay, balik dito. Alam mo ba kung anong nangyari? Ang sabi ba naman sa akin, $18,000 yung damage ng sasakyan. Ang sabi ba naman sa akin, share ko na lang daw yun sa gawain. That means I have to pay it by myself on my own. Alam mo, galit na galit yung asawa ko. Kasi hindi naman ako, nung nagpaalam ako sa kanya, sabi niya, wag kasi kung ano man ang mangyari, responsibility natin yan. Alam mo, tayo naman kasi nga sumusunod ako doon sa sugo ni Kibuloy na sundin siya kasi pag hindi siya sinunod, may demonyo ka na. Kaya yun, sinunod ko. Hindi ko ginamit yung aking utak. Alam mo, galit na galit yung asawa ko kasi imagine $18,000. Tsaka not just that, the fact that I didn't listen to him,
yun ang ano, yun yung isang dahilan that broke the camel. Kaya kami nagkahiwalay ng asawa ko. So I have a broken family. Meron kaming 2 anak. Alam mo ilang taon yung ano, yung bunso ko noon? Wala pang 1 taong gulang. Nag-divorce kami, naka-process yung divorce ng asawa ko. Wala pang 1 taong gulang yung aming bunso. Dahil sa pagsusunod ko diyan kay Kibuloy. You know? So it's painful. It's painful. Tapos nung time na yon, sabi, i-shoulder ko yung $18,000 na damage ng ano, ng sasakyan na nirent ko para sa kanila. So I have to pay for it. So on process yung aking ano, yung aking divorce. Ngayon, ito na ha. Yung nanay ko nandito. Pinitisyon ko kasi ang nanay ko, thank God nakarating si nanay dito. Pagdating ng nanay ko dito, ilang buwan kasakit si nanay, na operahan sa ulo. Kasi ako pag nagtatrabaho, yung ano kasi yung bayarin sa bahay, yung mga bills namin cover ng asawa ko kasi pilot naman siya, malaki naman ang sahod. So yung sahod ko, binibigay ko lahat yon kay Kibuloy. Binibigay ko lahat, walang naiiwan sa amin, walang naiiwan sa akin. Binibigay ko lahat. Ngayon, ito ha, $18,000 yung damage sa sasakyan na pinashoulder nila sa akin. Yung nanay ko nagkasakit, nagkasakit. Tapos, syempre, nagkasakit yung nanay ko, walang health insurance dito sa Amerika. Mahal kaya, no? Mahal. At saka hindi ako makapagtrabaho ng, kasi dito, hourly yung sahod. So, kung nag-aalaga ka sa nanay mo sa hospital, may anak kang kapapanganak mo pa lang, wala pang 1 taon yung anak mo. Tsaka, full-time employee ka. So, paano mo i-manage yan, di ba? So, syempre, something will have to drop. Hindi ko naman pwedeng i-drop yung anak ko. Hindi ko naman pwedeng i-drop yung nanay ko. Siyempre, yung trabaho, di ba? I can find another job anywhere kung ipa-fire nila ako kasi wala akong enough hours. Pero yung sahod mo, naiepektuhan. So, hindi na kumpleto yung yung sahod ko. Aba, galit sila kasi kulang yung pinapadala ko sa kanilang pera. At sinabi ko sa kanila yung reason, sabi ko yung nanay ko kasi nagkasakit, nasa ospital ang nanay ko. Hindi ako makapagtrabaho ng buo kasi inaalagaan ko si nanay. Kailangan ako mag-punch out para pumunta ng ospital, kausapin yung mga doktor, takbo dito, takbo doon para sa sa pamilya ko. Alam mo ba kung ano sabi sa akin? Doon talaga ako, ay, nako, Diyos ko. Ang sabi pa naman sa akin, kasalanan ko daw. Bakit nagkasakit ang nanay ko? Kasi pinili ko daw yung pamilya ko kaysa commitment ko sa Panginoon sa pamamagitan ni Kibuloy. Sino ba naman yung kaspa na hindi talaga lumilipad? Talagang, ay nako, naduling talaga ako, guys. Grabe, galit na galit ako noon. Tinawagan ko yung sister ko na coordinator dyan sa kay Kibuloy. Talagang kinausap ko siya. Sabi ko, yung relationship, it's not like that. It has to be two-way. Sabi ko, puro lang sa inyo. Hindi ko naman hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Hindi ako humingi ng financial tulong. Hindi ako humingi ng kung anong tulong. Ang hiningi ko lang is understanding sa sitwasyon ko. Ibibigay ko naman sa inyo lahat kung anong meron ako. Pero bakit yung sabihin na kasalanan ko at mamamatay pa yung nanay ko, kasalanan ko pa rin? Ha? Yun, doon talaga ako na discourage masyado. Tapos alam nila, discouraged na ako. So, laylo na ako laylo. Ongoing yung Kasi nga yung asawa ko galit na sa akin, di ba? Kasi hindi ko siya sinunod. So, to make the story short, na-approve yung divorce namin. Wala man lang 2 months na-approve yung divorce namin. Alam naman nila na na-approve yung divorce ko. Divorce na ako. Citizen ako dito eh. Alam mo kung anong ginawa? Alam mo kung anong sabi? Kinausap na naman ako. Sabi, meron lang daw misunderstanding. Wala naman daw yun. Meron lang misunderstanding. Ganun. Ito naman si Arlene, sabi ko, sige, tingnan ko lang ha. So, ngayon, okay na, balik na yung relationship ko, no? Balik na. Alam mo, ang sabi ba naman sa akin, lumipat na ako, malis na ako doon kasi nga, hiwalay na kami ng asawa ko. Bumili ako ng bahay ko, sarili. First time buyer ako noon. Bumili ako ng sariling bahay ko. Tapos, kinausap ako ng coordinator, yan si Helen Panilag. Kumausap sa akin. Ang sabi ba naman sa akin,
Pwede ba daw gamitin yung aking citizenship para kunyari, fake marriage ba? Para daw maging permanent yung yung ministro nila dito sa US. Iniisip ko, at one, in the very instinct, sabi ko, wala naman siguro problema yan kasi papers lang naman. Oo, wala naman siguro problema. Pero habang iniisip kong ganun, sabi ko, naku, ano kayang mangyayari sa akin, no? Kung mag-give in ako, hindi naman ako born dito sa US. Hindi ko naman na-achieve yung aking citizenship dahil ipinanganak ako dito. Na-achieve ko yung aking citizenship through my husband. Kasi puti siya, American citizen siya, kaya ako naging citizen. Pwede naman nilang ma-annul yan anytime. Pag na-annul yan, madideport ako sa Pilipinas, ang liliit pa ng mga anak ko. Anong mangyayari? Hindi ko naman madadala sa Pilipinas yung mga anak ko kasi mga citizen naman sila dito. So sinabi ko sa kanila yan, sabi ko, no, I cannot afford to risk, my kids, the safety of my kids. Ay, nagalit ba naman sila? Pinadalhan ako ng disconnection notice. Alam mo, nasa akin pa hanggang ngayon yung disconnection notice. No, pinadalhan ako kasi hindi ako pumayag na gamitin nila yung aking papers, yung aking citizenship, yung aking status dito sa US. Yun. Alam mo, ang saya ko na dinisconnect nila ako. Tapos okay na ako ilang taon na okay na ako sa disconnection. Meron na namang worker na pumunta na naman sa akin. Sabi, ano daw plano ko sa paglilingkod sa aking kaligtasan. Sabi ko, ano man yung plano ko sa kaligtasan, wala na kayo pakialam noon. My salvation, my relationship to God is personal. Wala silang pakialam. Sino man walang pakialam kung ano man yung relationship natin sa Panginoon. Atin yun. Tanong pa naman sa akin ng gano'ng parang gaga. Sino ka ba? Why you care about my relationship to God? Akin yan. Kaya yun, nireport na naman ako. Nireport na naman ako doon sa office. Kaya after noon, pinadalhan ako ng blasphemer. Sinama ba naman ako doon sa mga bagong workers na lumabas na naging blasphemer katulad nila? Alam mo, doon ako talaga nagalit kasi ang gaganda ng mga mga kasama kong blasphemer, mga Ukrainians. Ang daming mga Ukrainians doon, tsaka yung mga batang pastoral ba na yung mga ginamit ni Kibuloy. Thank you for watching mga kabayan. Please like and subscribe for part 3.